Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Kanina nga'y napag-usapan natin na opisyal ng inanunsyo ni Russell Westbrook ang kanyang retirement sa NBA matapos ang 18 seasons kung saan nanalo siya ng iba't ibang awards at naging parte ng 75 greatest players of all time ng best basketball league sa buong mundo. Ganun pa man ay hindi nga nag-retire si Westbrook na walang team na may gusto sa kanya. Ayon sa balita ni Shams ng ESPN ay may nilatag na offer ang Sacramento Kings at ang Washington Wizards para kay Westbrook. Subalit ginusto nga ni Russ na mag-retire sa paraan na gusto niya. Hindi yung iiwanan niya ang basketball dahil wala nang kumukuha sa kanya. Understandable nga yung pag-ayaw niya sa Sacramento Kings dahil sayang din nga talaga ang oras niya dito dahil wala naman balak na manalo o magkampiyon ang team na ito next season. Kaya naman waste of time nga ito para sa 18-year veteran na tulad ni Russell Westbrook na gusto lamang magkampiyon. Ganun pa man ang surprising dito ay ang pagtanggi niya sa Washington Wizards dahil bukod na lang nga sa pamilyar na din siya sa front office ng team na ito. Ang team na ito ay may legitimate chance nga na mag-contend sa mas pinalakas na Eastern Conference. Nasa kanila nga si Anthony Davis, Trae Young, former number 2 pick Alexander Sarr, Bilal Coulibaly, ang recent number 1 pick AJ Dybantsa, DeAndre Ayton at may solid young core nga sila mga kaibigan. Kaya naman talagang magandang addition din sana talaga dito si Westbrook kung sakali. Subalit pinili na nga ng triple-double king na iwanan ng basketball sa paraan na gusto niya. May ibang nagsasabi na ayaw lang nga daw nito na kumampi kay Anthony Davis ulit dahil sa bad experience niya sa Los Angeles Lakers noon. Dito subalit nga mga kaibigan ay wala naman tayong patunay dito at spekulasyon lamang ito o mga haka-haka lang at walang kumpirmadong balita tungkol dito. Ano ba ang masasabi nyo sa career na nagkaroon ang former league MVP and triple-double king na si Russell Westbrook? Habang Los Angeles Lakers naman ay muling ibinenta. Ito nga ang pangalawang beses na naibenta ang Lakers in less than 18 months. Nabili ito ni Jerry Buss noong 1979 sa halaga lamang na $67.5 million. Dahil sa pagka-draft nila kay Magic Johnson, pagkampiyon ng madaming beses, kay Kobe, Shaquille O'Neal, kay LeBron at iba pa, ay umangat nga ng husto ang value ng team na ito dahil sa kasikatan nila. Kaya naman ibinenta ito ng Buss family sa halaga na $10 billion. So napakalaki nga ng kinita nila dito. From 67.5 million to 10 billion after almost 50 years. Ang nakabili nito na si Mark Walter ay hindi tumagal at agad din itong binenta ngayon sa halaga na $12.5 billion. So tinubuan niya lang nga ngayon mga kaibigan nito ng 2.5 billion in less than 2 years. Literal na buy and sell lang mga kaibigan. At ang nakabili naman nito ay si Josh Kushner, kapatid ng son-in-law ng presidente ng Estados Unidos, Donald Trump. Kaya naman mga kaibigan, hindi natin alam kung ano ba ang mangyayari sa team na ito moving forward. Kung magiging mahusay ba itong owner, kung may alam ba ito sa basketball talaga o kung ano pa man. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?